Ngayon po ay buksan natin muli ang ating mga kasulatan bilang pagpapatuloy sa aklat po ng Mateo, chapter 4, verse 1 to 11. Ang pamagat po ay si Jesus na nagtagumpay sa tukso. Kung nyo na po nakita, ating pong basahin. Mateo chapter 4, verse 1 hanggang 11. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng diablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya ay nagutom. Dumating ang diablo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, "Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi dito sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ika'y tatagubilin, at sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masaktan." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangalan ng mga ito. Sinabi ng diablo sa kanya, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Kaya't sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran." Pagkatapos, iniwan na siya ng diablo. Dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran niya. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang ikabasa ng kanyang salita. Kung babalikan po natin ang mga nakaraan, una, sa lesson 5, kung natatandaan ninyo, pinakilala ni Juan Bautista si Jesus. Sa lesson 7 ay binautismuhan siya. At ang kasunod dito sa chapter 4, ano itong kasunod? Nagtagumpay si Jesus. Amen? Nawa po yung ating mga pinag-aaralan ay patuloy natin aralin. Patuloy natin pagmulayan sa buhay. Ngayon po, ang ating pag-aaralan, ang sabi dito, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin. Pagkatapos mabautismuhan, siya ay dinala ng Espiritu. Una, pakatandaan natin, si Jesus ay isinilang sa pamamagitan ng Espiritu. At pagkatapos, ng siya bautismuhan, nabuksan ang kalangitan, at ang Espiritu ng Diyos ay umako sa kanya sa anyo ng sa kalapati. At ngayon naman, ay dinala siya ng Espiritu sa ilang. Ano yung ilang? Disyerto. Sapagkat doon nakatira halos si Juan Bautista at pumupunta lamang siya sa ilog ng Jordan para mag-bautismo. Ngayon, sa ating pag-aaral, maraming mga katanungan. Pumunta muna tayo doon sa negative side. Yung mga maling ginagamit ng napakaraming tao na ginagamit ang kasulatan sa pananaw ng moral. Hindi sa pananaw ng tinatawag ng sa traditional history. Una, ang sabi nila, kapag ikaw ay nanampalataya at sumunod sa Panginoong Hesus, ikaw din ay magdaranas ng mga ganong tukso. Tama? Hindi? Hindi po. Bakit? Kaiba yung dinanas niya. Pero takang layunin. Opo, dumaranas tayo ng mga iba't ibang klase ng pagsubok, pero hindi katulad ng mismo sa Panginoon. Dalawa, yung tungkol po sa panaginip. Si Daniel, si Jose, nananaginip. Tayo nananaginip din. Diba? Minsan niya ako tinitingnan ko yung aso. Natutulog, marahil nananaginip din kasi nagagalit ka. Tingnan ninyo, diba? Pero hindi panaginip. Pero hindi ibig sabihin na ang panaginip natin ay katulad ng sa kanila.
Ang Diyos nangungusap noon sa pamamagitan ng panaginip. Bakit? Dahil wala pa pong kasulatan. Wala pang Biblia. Kaya minsan, nadadaya ang maraming tao na kung sila'y nanaginip ng ganon, para pang piniyuugnay nila. Ito po ay, once po tayo, premonition na sinasabi nila. Pero hindi po ganoon. Kaya, koreksyon sa mga bagay na ito. Diba? Koreksyon. Alam mo, sa testimony ng ating kapatid kanina, pero Panginoon, kung bahala ka na. Alam niyo po, hangin ng Diyos ang nakakaalam ng mga bagay. Diba? Malayo natin sa kapatid na dito, na nakasama natin dito. Kung diba, kung titignan niyo mas malusog sa kisa sa akin, mas malakas siyang tignan. Tignan niyo naman ang inyong lingkod. Papayat-payat na. Pero, alam niyo po, kapag may purpose pa ang buhay mo, ang buhay natin, dapat ito pa ang buhay. Ngunit kung talagang tapos na, eh siyempre, di eh. O diba? Ano magagawa natin? Kahit sabihin mo, Panginoon, gusto kong mabuhay ng 150 years, 120 years. Bakit sila lang? Diba? Yung mga lahi noon, ang haba ng buhay. Sabi ng isa, eh kasi po naman wala pang Jollibee, wala pang McDo. Diba? Purely vegetarian. Pero iba po ang takbo ng buhay noon, iba ang takbo ng buhay ngayon. Balikan natin ang Panginoong Hesus. Ang sabi po doon, si Jesus na anak ng Diyos, ay anak ng Diyos. Tinukso. Kaya tayo rin na naniniwala, kaya magkakaroon ng gayong tukso. Inulit ko na kanina, mali. Mayroon ko sa aking mali. Kaya ay po sa inyo. Amen? Ang mga nilalamang nakatala sa Biblia ay bahagi ng tinatawag ng kasaysayan ng Diyos. Yung salvation na history. Unti-unti, tumataas, unti-unti, umaangat. At pakatandaan natin, hindi rin sa napakarami natin talatang alam o kabisado ay mapapalayas natin ang Diablo. Kasi sabi nila, o sige, basa ka ng basa. Kabisaduhin mo ang isang buhay mo. Dito po, mag-ingat po ang bawat isa sa atin. Kung titignan natin, hindi na dapat bautismo ng Panginoong Hesus, di ba? Bakit anak siya ng Diyos eh? Mas mataas siya kaysa kay Juan. Pero ano ang sabi doon? Upang tayo mabigyan ng kaligtasan, siya ay nagpabautismo. At ituwing ay bahagi ng pagtupad sa Diyos. Yung pag-ilis. Importante. Bakit? Gusto pinagkakalan natin mga nakaraan. Siya ang gaganap ng pag-iligtas. Siya yung pinakako. At ito rin yung binanggit ko, dahil sa isinilang, dahil sa banal na espiritu, ng bautismohan, napakita muli ng banal na espiritu. At dito, kung papansinin ninyo, sa pagtukso, habang siya ay nag-aayuno. Ano ba yung ayuno? Kapatid na Lores, ano yung ayuno? Fasting o fast eating? Dito po, maraming kumakahaya-kaya. Alala niyo, yung ako kung kapanahon lang. Pero pupunta po, nag-ayuno, nagdaral ng mga handog. Dahil ang sabi niya, pakitigilin niya ang mga banditong ito. Ano kung nangyari? Ako ba? Para lang. Mayroon pong tendency ang pag-ayuno. Ngayon dito, kung tingnan natin, bakit nag-ayuno ang Panginoong Hesus? Mayroon pong itong background. Tingnan natin si Moises. Si Moises, 40 days, 40 nights din. 2 beses. Dahil nung kakatagpuin niya at kukunin ang takyas ng bato doon sa bundok ng Sinai. 40 days, 40 nights, wala siyang kain, wala siyang inom ng tubig. Dahil sa presensya ng Diyos, nakatagal ng ganun katagal. At pagbaba, ano ang nakita niya? Sumasamba ng bansang Israel sa mga Diyos-Diyosan. Sa galit, inihagis niya ang bato. Yung 2 tablet,
nawasak ang mundo. At dito, uli umakyat sa another 40 days and 40 nights. Kaya ba natin yon? Siguro yung iba, kakayanin ko yan. Dahil kung nasa presensya ako ng Diyos, kakayanin ko yan. Iba po tayo, iba po sila, mayroon silang taktang ginawa. Na tanging sila lamang ang makagagawa. At si Elijah, nung siya yung ipagtunggali doon sa mga propeta ng Baal, at siya tinutugis, ano ang sabi doon? Gumawa ang anghel ng Diyos ng isang munting tinapay, pinakain siya, at within 40 days and 40 days na paglalakbay, papunta doon sa bundok ng Horeb, nakakagal siya. Dito lang sa Panginoon. Ano ang sabi doon? Yung 7,000 tinalaga na hindi sumamba kay Baal, muling itinatag ang bagong pangyayari sa pamamagitan ni Elias. Ngayon, tayo, kung pwede rin ba tayo, pwede ba natin gawin yan? Pwede po siguro. At pwede pa natin lagpasan. Pero kahit lagpasan natin, hindi pa rin natin mapapantayan ang ginawa ni Moises, ni Elijah, at ng Panginoong Jesus. Minsan, yung pagpapasting, ginagamit natin ito para gusto pa natin takutin ng Diyos. Na para pang gusto mong mapangyari yung mga bagay na gusto mo lang. Ang tanong, gusto ba ng Diyos yung mga bagay mo? Pwede po tayo mag-fasting. Depende sa pinagkakakuan. Pero ito po'y may danger sa ating kalusugan. Bakit? Kapag ang isang sasakyan na ubusan ng gasolina, ano po nangyayari? At wala, lihinto po. Walang energy, walang power. Kung titignan natin, ang lahat ng nagsipag-fasting nito ay nasa presensya at tulungan. Amen? Amen. Kaya may danger po sa atin. Tinitiyak yung ating kalusugan. Bakit? Baka 2 araw pa lang, hindi mo na kayang tumayo. Bakit? Sanay kang kumain eh. Bakit? Masarap kasi kumain. Pero dito kung makikita natin anong sabi doon, siya'y nag-ulunong ng 40 araw at 40 gabi, kaya siya'y nagugutom. Bilang tao, siyempre magugutom. Kung ihahamping natin sa aklat ng Lucas, anong sabi doon? Tinutokso siya habang siya'y nagpapas. Pero dito, tapos na ang fasting nang dumating ang diablo. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang batong ito. Tatlong bagay. Sa aklat ng unang buwan, 2:16, tingnan ko nito. Aklat ng unang buwan, 2:16. Yung pong kategorya na tinatawag ng tukso pagsuko. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, lust of the flesh, ang pagnanasa ng mga mata, lust of the eye, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Alam niyo po, kung papansinin ninyo, ang bansang Israel, yung background nito. Ang bansang Israel, habang sila naglalakbay, pagtungo sa lupang pangako. Ano po yung lupang pangako? Kanaan. Masama yan ay tinawag ito, Israel. Kung titingnan ninyo, dapat silang nagagala. Bakit? Hinamuhan sila sa bondage na pagkaalipin sa Egypt. Pero anong nangyari? Sa mga maliliit na bagay, nagutom, nagreklamo. Nauhaw, nagreklamo. Pero kung titingnan ninyo, anong sabi ng kasulatan? Sa kanilang mga kasuotan, maging sa kanilang mga sandalyas, hindi na putput. Hindi nasira ang kanilang mga damit. Bakit? Ang proteksyon ng Diyos ay natin. Ngunit, lagi nilang binubuyo ang Diyos. Lagi silang nagreklamo. Ano ang sabi? Dinala mo ba kami, Moises, sa disyertong ito upang patayin sa gutom? At dito, kung titignan ninyo, umula ng pagkain, yung tinatawag na mga. Kumakain sila sa gabi, kumakain sila sa araw, kumakain sila sa tanghali. Pero nandun lagi yung kanilang pagtututa. Baka bukas wala nang dumating na pagkain. Kaya yung iba ano ang sabi?
pinagtatagubilin, kumuha lamang kayo ng sapat. Ano ang ginagawa ng iba? Kukuha ng napakarami. Pero anong sabi? Yung kumuha ng marami, yung kumuha ng kunti, sapat pa rin. Alam niyo po, yung key point dito, kung titignan natin, isang bagay ang napakahalaga. Bakit nagtagumpay ang Panginoong Jesus sa mga tukso? Hindi ibig sabihin dahil sa siya anak ng Diyos. Hindi dahil sa siya yung kapangyarihan. Yung key point dito, kung titignan natin, yung pagsunod. Lagi siyang sumusunod sa tayo ng Ama, sa kanyang kalupang. Nakita po ninyo? Kaya mahalaga yung pagsunod. Ito po ang bagay na napakahirap. Yung kanyang mga alagad, habang tinuturuan niya 3 years, naging mga masunurin. Kaya yung disciple, naging mga apostol, naging mga tagapagturo. Isang bagay ang nakakalungkot. Kami po tinuruan higit sa 3 taon. Umabot ng 4. At kung titignan ninyo, nag-graduate kami nung, kailan yung anak? 2018? Bago nag-pandemic. 2018, graduate kami. Halos 30, mahigit. Kami sa pag-aral, nag-graduate sa mundo. Tingnan niyo po kung mapagsubok na pinagdaan. Hindi na anan. Kung matututo lamang po sana sumunod, wala sana po. Maging dito sa Diyos. Kung kayo ay marunong sumunod, madami ang ito. Bakit? Bakit minsan may mga taong nananatiling grade 1? Hindi ba kausad-usad papuntang grade 2? Ano pong dahilan? Sino makasasagot? Yung pinag-ipusan ng mahina. Pag ang estudyante tinuruan ng isang guro at siya ay sumusunod, kahit gaano pa siya kabobo, kahit gaano kahina ang kanyang kaisipan, matututo at matututo. Bakit? Sumusunod din. Diba? Tingnan niyo ang Panginoong Jesus. Kapaligtaran sa bansang Israel. Habang nasa desierto, dapat 4 days lang nandun na sila sa lupang pangako. Pero bakit inabot ng 40 years hanggang sa naubos yung lahi nila? Ilang lahi na lang ang nakarating. Tanging yung sambahayan. Joshua, ni Caleb. Sino? Sino pa? Yung mga ginawang spy. At yung sa mga spy, anong sabi doon, hindi natin sila kakayanin. Malalaki sila, mga higante. Para lang tayo mga tipaklong. Pero anong sabi nila? Alin? Nung ibang mga spy na, hindi, tatalunin natin sila sapagkat sumasa atin ang Diyos. Hindi nila ito nakikita. Bakit? Patigas kasi po ang ulo. Wala yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Isipin mo, kasama mo ang Diyos, magdududa ka ba? Alam niyo po, isang challenge sa atin. Sa ating mga mananampalataya. Tinanggap natin ang kaligtasan. Si Jesus na nagtagumpay sa lahat ng tukso at pagsubok na siyang itinalaga ng Diyos upang maging tagapagligtas. Kabalaksaran sa bansang Israel. Tulad ng pinabanggit ko sa inyo, dapat maikling panahon lang. Tunghalan po natin ang Deuteronomy. Bakit nga pala may mga tukso? Sagutin ito ng banal na kasulatan. Deuteronomy Chapter 8, mayroong layunin. Bakit mayroong mga pagsubok? Alam niyo po, sa school, di ba may mga test? Mag-aaral kayo pagkatapos magkakaroon kayo ng examination. Bakit mayroong examination? Para tingnan kung kayo mabagay na. Dito po, ano sabi dito? Deuteronomy chapter 8, verse 2 and 3. Alalahanin ninyo, sino ang kausap dito? Nagsasalita si Moises. At ang kaharap niya ay ang mga Israelitang matitigas ang ulo. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo
kung susundin ninyo siya. Tinuruan na kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkain hindi ninyo kilala, ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipanunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Ito mismo ang pinuulat ng Panginoon. Kaya ito po yung background. Kaya mahalaga po yung background. Amen? Kaya pala sinusubok upang igalang nila, upang sambahin nila ang Diyos, at walang ibang dapat sambahin maliban sa Kanya. Pero kung titingnan ninyo, hanggang sa sila'y nakapasok sa lupang pangako, ano ang sabi doon? Nainggit sila sa mga nakapalibot na bansa. Dapat silang matuwa dahil bakit pinangungunahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta? Laging nanguusap ang Diyos. Pero ano ang sabi? Pinainggitan nila ang sanlibutan. Ano ang sabi? Sino ang propeta naroon ng panahon ngayon? Ikuha mo kami ng isang hari. Tulad ng mga hingkid na dapat maghari sa amin. Dito po, parang tinagpilitan nila. Kaya dito, nangunang hari si Saul. Akala ko na buwas. Kaya na pumalit, kaya piniligan ko yung pumalit pa. Amen? Amen. Kung iahamping kung bakit si Jesus ay nag-ayuno ng 40 days, ay hindi para sa kanyang personal. Niyang problema, kundi bilang anak ng Diyos, at siya dito ay sinubok ng tukso. Dito makikita natin bilang tao ay upang ganapin ang Old Covenant patungo sa New Covenant. Yun ang dahilan kung bakit. At kung papansinin natin, nakatala doon sa mga huling talata na halos Mateo 26, verse 28, yung tungkol sa buhay ng Panginoon. Ito yung bago. Tunghayan natin. Mateo 26, verse 28. Mateo 26, verse 28. Sapagkat ito ang aking dugo, nakatibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ipubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Kung papasinin ninyo, yung sansalahin niya si Satanas, siya ay iniwanan. Pero yung ay pansamantala. Bakit? Kung papasinin ninyo, yung siya malapit ng ihandog, anong sabi ng Panginoon Jesus? Pupunta ako sa Jerusalem at do'y papakain ako. Ano ang sabi ni Pedro? Panginoon, hindi mangyayari yan. Hindi alam ni Pedro, ginagamit na siya ng diablo. Anong sabi ng Panginoon Jesus? Satanas, lumahon ka sa likod ko. Sapagkat, hinahadlangan mo na mangyari ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ang nais mo lamang, lagi ay ang kalooban ng Diyos. Kaya nga kung papansinin natin, doon sa ating key point, mahalaga lagi ang pagtulong. Hanggang sa kamatayan, sumunod ang Panginoon Jesus. Kaya kung titingnan po natin, minsan sa ating mga sarili, parang pang proud tayo, lalo tayo marunong, may kaalaman, para bang hindi na natin kailangan ng tagapagturo. Di ba? Marami na nalalaman eh. Alam niyo po, ito ay nagpapababa sa ating buhay. Sa halip na tayo maturuan, minsan yung iba, lalo na pagka napakarami, itinuro na.
Anong sabi ni Pablo? Mas mabuti pang pumunta ako doon sa mga tao wala pang mga nalalaman kaysa sa inyo na natutunan ng maraming mga bagay. Bakit? Mahirap po kasi turuan yung mga tao marunong na. Kaya nga, sabi ni Reverend anong panahon, nakikita niyo po ito? Kung ito'y puno, sa palagay ninyo malalagyan pa? Hindi na, kasi puno na eh. Anong kailangan? Itapon mo muna. Alisin mo. Ano ang sabi ni Reverend Han sa aming mga tinuturuan niya? Mayroong 40 years nagmi-ministry. Mayroong 20 years. Mayroong 5 years. Mayroong wala pa. Isang tabi niyo muna ang inyong mga natututunan para makuha ninyo ang salvational history. Ang nakakalungkot, yung mga 40 years na, 20 years sa pangangaral, hindi ba sa Reverend? At para bang ang tingin nila walang alam. Pero tinanong sila, tinanong kami, sa tingin pa ninyo ay tama ang salvational history o redemptive history? Opo, Reverend. Bakit hindi ninyo tinuturo? Bakit tuwing pupunta ko sa mga church ninyo, iba pa rin ang tinuturo nyo? Doon pa rin sa tinatawag na moral, hindi sa pananaw ng covenant. At hindi pa rin ginagamit ang tinatawag ng background context. Isa ka na lang po namin gagamitin. Kailan pa? Ano ang sabi ng kasabihan? Aanin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Eh baka ipakain sa kalabaw kasi wala ng kabayo. Alam mo po, nakakalungkot. Ang buhay natin ay naiksi lang. Kailan natin ito susundin? Ang Panginoong Jesus, kung titignan nyo, 33 years ang nilapit. Lamang na ang yung lingkod. 61 na ako, pa 62 na. Pero ang purpose, may kliman, ngunit tinupad niya ang lahat ng kalooban ng Diyos na dapat mangyari at maganap. At ito tayo ngayon. Tayong beneficiary. Tayong nagmana ng buhay na walang hanggan. At tayo ay patuloy na tinuturuan. Kaya nga, yung tinatawag ng key point, matutulang tayong sumunod. At kapag ginawa natin ito, tayo ang magbe-benefit. Kayo ang uulan sa inyong pamumuhay bilang isang anak ng Diyos. Alam niyo po, ang Panginoong Jesus, tinupad niya ang lahat ng ito. Alang-alang sa atin, una sa bansang Israel. Ikalawa, tayo. Alam niyo po, ako'y lubos na natutuwa sa pagtagpiling ng mission charge. Nagpadala ang Diyos ng missionary para ituro ang mga bagay na ito. Dahil kung hindi siya pinadala, baka kung ano-ano lang din ang itinuro ko sa inyo ng moral, na direkta. Hindi tinitingnan ng background. Hindi tinitingnan ng context. Alam niyo po, magpasalamat tayo sa Diyos. Magalak tayo. Palakpakan natin siya. Tulad ng binabanggit ko kanina, kung sa sarili nating kapangyarihan, sa sarili nating kaalaman, sa sarili nating lakas, hindi tayo magtatagumpay sa puso, lalong-lalo na sa kasalanan na nagbubunga ng kamatayan. Kaya salamat sa Panginoong Hesus. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ilagak natin. Take note, pag-aralan natin mabuti. Upang ilagak natin yung ating pananampalataya, paniniwala na tanggapin sa Panginoon at tagapagligtas, hari ng ating buhay. At tiyak, mayroon tayong sahipisan. Pagtatagumpay tayo sa lahat ng pagsubok. Opo, maraming suliranin. Alam niyo kung lagi ko nga binabanggit yan. Pero dito tayo, sinasanay ng Diyos. Bakit? Tayo buhay na kaharian ng Diyos. Moving. Progressive. Hindi stagnant. Huwag kayong mag-alala. Kahit maraming bakante. Ang pagtuturo ng Diyos ay tuloy-tuloy. At kapag kayo natuto, gagamitin kayo. Tingnan niyo po, yung 7,000 itinira ng Diyos. Doon nagsimula ang panibagong kaharian. At sila'y lumawak at lumawak. Ano ang nangyari sa mga nagsisamba kay Baal? Silang lahat ay napuksa at nawala sa balat ng lupa, nawala sa Israel. Alam niyo po, ang layunin kung bakit itinuturo ang mga bagay na ito, upang tayo lalo pang tumibay at matuto. Tandaan ninyo, yung context, yung background, kaya pinakita ko sa inyo yung background, yung context nito.
at sa pananaw ng tinatawag na tipan, huwag tayo ditong gagayo. Hindi tayo maliligaw. Ang sabi po doon, si Jesus na siya nagtagumpay sa tukso ni Satanas at nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan tungo sa walang hanggang buhay. Tiyak ang ating tagumpay. Kaya nga siguro po, hinihiling natin na paspasan tayo ng Diyos na araw-araw magtagumpay tayo. At lagi tayong samahan ng kanyang banal na Espiritu. Kahit kung walang banal na Espiritu, useless ang ating pamumuhay. Amen? Pagtiwala tayo sa Diyos. Sumunod tayo. 100%. Hindi kunting pagsunod, kundi 100% tulad ng pinakita ng bukog na anak ng Diyos. Walang iba. Ang Panginoon. Jesus. Tayo kung lahat ay lumubuhat na namin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa pagkagawa ito ngayong umaga na pinakita mo. Pinakita ng Panginoong Jesus ang tuwirang pagsunod, kabaliktaran sa bansang Israel na laging pinubuyo sa galit ng Diyos doon sa ilang. Salamat at nakita namin ang mga bagay nito. Isa lamang punto ng aming pagkatatandaan na kami matutong sumunod sa kalooban ng Diyos. Matutong sumunod sa mga itinalagaan ng Diyos. Matutong sumunod sa bawat bagay na kalooban ng Diyos. Sa gayon, kami ay magtatagumpay sa lahat ng uri ng pagsubok at suliranin sa aming buhay. Sa bilang Diyos, samahan kami lagi ng banal ng Espiritu sa bawat sandali ng aming buhay hanggang sa matapos ang aming misyon sa daigdig mundo. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat ng ilang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus at sa paggabay ng banal ng Espiritu. Ito po ang aming sama-samang panalangin. So, umagang ito ay yatang muli ng aming misyonary. Kagalingan para kay Samonin, maging kay Reverend Han, at kay Ate Julia, at sa kanilang apo, at maging kay Kuya David. Ingatan mo at maging ang mga kapwa manggagawa ko sa redemptive history na mga nag-aaral. Patuloy mo kami turuan ng Panginoong Diyos at mabuot namin ang kaalaman na nais mo para sa amin. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pagkakasalamat.